3 hanggang 4 na beses na kung mag-clearing operations ang MMDA para ibsan ang mas tumindi pang traffic sa Metro Manila. Kabilang sa mga nasita kanina, ang driver ng pickup na muntik makahagip ng enforcer dahil nagtangka itong tumakas. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, tila nasa climax na tayo nung tinatawag na Christmas Carmageddon. Dahil yung mga major thoroughfare man yan o alternate routes ay papuno na ng papuno, pasikip ng pasikip. Ngayong 1 linggo na lang ay Pasko na. Lumalampas na sa 250,000 ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA kada araw. Kaya pansin nyo na sigurong malimit, nasa 20 to 30 km per hour na lang ang usad ng trapiko. Ngayon, pinakamahalaga ang 17 mabuhay lanes para may alternatibo sa EDSA at iba pang major thoroughfares. It's very important, very crucial to make sure na walang mga illegal parking, walang mga sidewalk obstruction para at least man lang yung flow ng traffic natin is tuloy-tuloy. And also yung volume ng mga sasakyan na maaaring dumaan is ma-increase pa natin. 3 to 4 times per day na kung mag-clearing operation ng MMDA sa Mabuhay Lane. Kanina nagkagulatan sa Sergeant Esguerra Street, Quezon City ito. Ito maandar, no? Nagpapahinga, umaandar yung makina. Okay lang pala yun, ha? Lane kasi to. Ang dating illegal parking na pinagbibigyan dahil hindi naman rush hour ay hinuhuli na rin ngayon. 1,000 pesos po, physical apprehension po. Hindi rin kikilalanin sa mga panahong ito ang katwirang saglit lang naman. May kukunin lang sana ako, saglit lang naman ako eh. Kaso di ko alam na bawal pala sir. At least alam ko na. Ang driver ng pickup na ito ang may pinakamalaking babayaran sa kanyang violation dahil maliban sa illegal parking, muntik niya pang mahagip ang isang enforcer sa tangkang takasan ng huli. Ba't di mo nalagyan ng arrogance yan para makapag-clearance? Sir, nilagyan ko na sir, nilagyan ko na po. Tsaka reckless driving sir. Oh, reckless driving? Opo sir, ginaganon niyo sir. Ha? Para makita niyo po, patunayan niyo po. Opo, sige, lagyan nyo na lahat. Malimit din iikutan ang mga bus station lalo na sa inaasahang exodus sa Biyernes. Yung deployment natin, the extended deployment of our traffic enforcers all throughout hanggang 12 midnight na. Muling nanawagan ng MMDA sa mga motorista na huwag makipagsiksikan sa EDSA, sa C5 at Commonwealth. We are encouraging people, we are encouraging the drivers to use these mabuhay lanes because they are very very useful, very convenient because it interconnects all the cities within Metro Manila. Ngayong hapon naman sa Chino Roses Avenue Extension sa Makati, may ilang mga nakita ang GMA News na taxi, jeepney at pribadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mel, sulyapan lang natin na mabilis ang sitwasyon ng trapiko dito sa EDSA Shaw Boulevard dahil isa ito sa mga bottleneck ng EDSA, palibasa tabi-tabi ang mga mall dito, ay masasabi nating mapagtsatsagaan ito. Mas naka-experience tayo na mas malala rito. Pero at least ay umaandar ito mula Shaw Boulevard at bahagya lamang tutukod approaching Ortigas. Pero after ng Ortigas flyover ay banayad na yan. Pero of course, meron ka pang Miyerkules at Huwebes at ang inaasahang exodus sa Biyernes na dapat paghandaan ng lahat. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.